I used to feel so devastated. At times I thought we'd never make it. But now we I used to feel so devastated. Okay guys, good morning to all and welcome back again to my channel. And for this video, tunghayan natin at pag-usapan ang content na ito. At kung napagdaanan mo ito o hindi, huwag mo nang palampasin ang videong ito at panoorin mo ito hanggang matapos, nang sa ganun maging aral ito sa iyo at may i-share mo ito lalo na sa mga anak nyo. At syempre, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at pakipindutin mo na rin ang notification bell para updated ka makapanood sa mga susunod kong mga video. Kaya naman, pag-usapan natin ang mga bagay na magpapaalala sa iyo at sigurado ako makakarelate ka dito. At alam ko, marami sa atin na nakaranas sa hirap ng buhay probinsya. Kaya naman, tayo magbalik tanaw sa mga nakalipas na panahon at pangyayari na hindi natin makakalimutan, na tumatak sa ating isipan at sa ating pagkatao. Dahil mula ng mga bata pa tayo, pinalaki tayo ng mga magulang ng maayos, may respeto at takot sa Diyos. At higit sa lahat, ang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan pagdating ng araw. At syempre, sa mundo ng ginagalawan natin, marami sa atin na nakaranas ng iba't ibang uri ng karanasan ng buhay probinsya. Alam nyo guys, ang kapanahonan ni Marcos noon, ang mga tao noon ay hindi kaanong hirap sa pamumuhay. Bukod sa mura na mga bilihin noon, may halaga pa ang piso. Kaya, ang mga tao noon hindi naghihirap. Pero, pagkalipas ng ilang taon, biglang nagbago ang takbo at sistema ng panibagong administrasyon Aquino. Kaya naman, lalong naghirap ang mga tao noon nung napalitan na ang administrasyon ng mga Marcos at nagkaroon pa nito ng people's power at kung ano-anong kodita at hanggang tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa. At dahilan na rin ito sa pagtaas ng mga bilihin. Kaya ang mga tao noon ay maraming naapektuhan at naghirap, at ang iba ay nagtrabaho at nakipagsapalaran sa Maynila para makatulong sa magulang, at ang iba dito ay hindi na nakapagtapos sa kanilang mga pag-aaral. Kaya paglipas ng panahon at sa bagong henerasyon, napakalaki ang nabago sa atin ngayon. Alam nyo guys, dati nung nabubuhay pa ang lolo ko, alam nyo guys, sabi ng lolo ko nung nabubuhay pa siya, ang mga tao noon, mga respetado at ang sisipa sa trabaho. At minsan nga daw, pag once na manligaw ka noon, dadaan ka na muna sa mga magulang bago ka makapanligaw sa anak nila. At kung kinakailangan mo magpakitang gilas para makilala ka ng magulang ng nililigawan mo, kung kinakailangan mo magsibak ng panggatong, gagawin mo. At kung kinakailangan mo mag-igib ng tubig, gagawin mo para lang makilala ka, at mapatunayan nila na seryoso ka at kaya mo buhayin ang anak nila, at saka lang kayo ikakasal. Pero paglipas ng ilang dekada ay unti-unti itong nabago para lumayin ang panahon. Kaya madalas nangyayari, binubuntis muna bago ikasal. Minsan yung iba itinatanan na lang sa kamamanhikan. Lalong-lalo na ang mga taga-probinsya, madalas nangyayari ito, lalo na pag may mga piyesta-piyesta at sayawan dyan. Naku po, kinabukasan hindi na makakauwi sa bahay nila dahil tinanan na ito. So, ganun kabilis ang pangyayari sa panahon ngayon. Kaya naman, alamin natin ang mga bagay na gusto mong malaman. Una, a few moments later. okay, number 1, mga bagay na hindi mo naranasan noon pero nagagawa mo ngayon. Kaya kung minsan, tinatanong natin sa mga sarili natin kung bakit 40 years old na ako, pero isip-isip natin sa sarili, parang 25 years old lang tayo. Aminin man natin o hindi, pero nangyayari po talaga ito. Alam niyo kung bakit. Isa sa kadahilanan kung bakit, dahil hindi nyo na-enjoy yung pagiging dalaga nyo.
at pagiging binata nyo nung araw. Kaya naman, dahil maaga kayo nag-asawa, syempre, hindi rin maiiwasan yan na maiisip natin sa mga sarili na parang isip bata pa rin tayo kung mag-isip. Minsan, nangyari po talaga ito at syempre, at hindi rin natin maiwasan sumunod sa mga uso ngayon tulad ng mga gadgets at syempre, minsan, hindi ka pa nagpapatalo sa mga anak mo, makipag-TikTok at lahat ng yan, hindi mo yan naranasan noon. Pero, nagagawa mo ngayon. Number 2, mga bagay na naranasan mo noon na ayaw mo maranasan ng anak mo ngayon. Alam nyo guys, nung araw, napakahirap ang pag-aaral sa probinsya. Lalo na't walang mga sasakyan pa noon at pag napasok sa school, naglalakad, buhat-buhat at tukdo-tukdo ang mga books. Tapos, pag kahit walang baon, basta makapasok lang. Minsan, nagdadala ng bayabas para ipagpalit ng papel para may masulatan ka lang, lalo na pag may exam. So, ganun po kahirap ang buhay ng mga estudyante noon kumpara sa ngayon. Dahil noon ay naranasan ko rin yun nung elementary pa ako. Napakahirap po talaga. Kaya yung mga estudyante dyan, napakaswerte nyo kasi hindi nyo napagdaanan ito. At napakalaki ng pinagbago ng panahon ngayon. Sa probinsya, buong maghapon ka sa school. Pero dito sa Manila, pag pang-umaga ka lang. Pag panghapon ka lang. Tapos tamad ang pumasok. Kaya malaki ang pinagkaiba sa Manila kaysa sa mga probinsya. Tapos sa mga estudyante ngayon, may service na, may allowance pa, bulakbol pa. Minsan nga, hindi pa ito napasok sa school. Ending, nakadrop na sa klase. Mas inuuna pa ang computer games, barkada, at ligawan kaysa sa pag-aaral. Ang nangyayari, hindi pa nakakatapos sa pag-aaral, buntis na. At yung iba dyan, pag walang baon sa school, nakasimangot na, iyak-iyak pa. Kaya minsan, ang mga bata ngayon, hindi na tumatanggap ng 10 piso. Samantala nung araw, pag nabigyan ka ng 5 pisong papel, tuwang-tuwa ka na. Kaya naman, sadyang ganyan talaga ang takbo ng panahon. Habang tumatagal, ang mga bagay na ito, niluluma na ng panahon. Kung bago ka lang nakapanood ng mga video ko, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at pakipindutin mo na rin ang notification bell para updated ka makapanood sa lahat ng mga video ko. Yan lamang po at maraming salamat sa inyong panonood. Okay, number 3. Mga bagay na hindi mo makalimutan na kumain ka nito. O, yung iba dyan, marami makaka-relate nito. Alam nyo guys, nung araw kasi, ang mga bata noon isagana sa pagkain sa school. Kasi nga, nung araw kasi, mga kapanahonan ni Marcos, yung mga bata, laging, may gatas. Tsaka minsan, pag tuwing break time, pinapakain ng mga bata noon ng lugaw, yung tinatawag nilang bulgur. Yun ang dati mga pagkain ng mga bata tuwing break time ng umaga. So yun yung madalas kinakain ng mga bata. Tapos nagluluto ang mga teacher nito para sa mga bata. And then pagdating ng break time, nakapila na yung mga bata para kumain ito. At isa na ako doon. So napakasarap po guys yung lugaw na yun. So hindi ko nakakalimutan yan. Kaya minsan pag naaalala ko yun, nung kabataan ko, parang ang sarap balikan. Kasi alam nyo guys, yung kapanahunan ni Marcos, marami pa talagang mga nabibili ang halaga ng pera noon. Kasi mga mura lang ang bilihin noon. Tapos ang dami pang mga supply. Lahat ng mga provincial school na laging may supply nito na gatas. Kaya nga minsan pag nauwi kami sa bahay, meron kami nito at may bit kami nito, kami magkakapatid. So binibigay lang ng mga teacher niyan for free. So yun ang mga bagay na hindi natin makakalimutan ng araw. Okay, number 4. Mga bagay na gusto mo matupad para sa mga anak mo.
bilang mga magulang at gabay sa ating mga anak, pangarap natin na mabigyan sila ng magandang kinabukasan at makapagtapos ito sa kanilang mga pag-aaral para magkaroon sila ng mga magandang kinabukasan pagdating ng araw. Kaya yung mga estudyante dyan, ayusin nyo ang inyong pag-aaral para hindi masayang ang sakripisyo ng inyong mga magulang para sa ikabubuti nyo. Number 5, ang sistema ng estudyante noon kumpara sa buhay estudyante ngayon. Alam nyo guys, dati, pag once tamad ka mag-aral sa school, ang ginagawa ng mga magulang noon, sinusundan ka sa school, di kaya inihahatid ka sa classroom na may daladalang pamalo o stick. At ganon ang ginagawa ng mga magulang natin noon. Pero kumpara ngayon, ngayon ang mga estudyante ngayon baliwala lang sa kanila, nagkakating classes, minsan nagpupunta ng computer games, hindi na napasok sa school. So yun ang mga pinagkaibahan nung own araw at saka ngayon. Kaya naman, yung mga estudyante ngayon, ayusin nyo yung pag-aaral nyo. Kasi mga kapanahon na noon, hindi nyo nga napagdaanan, pero isipin nyo na lang yung magandang kinabukasan nyo at saka yung sakripisyo ng mga magulang nyo para hindi masayang. Kasi ang mga estudyante noon, pag once na tamad ka pumasok, hindi ka nagpapasok, lagi nagbubulakbol. Ang masaklap pa doon, at pag nalaman ng magulang mo na hindi ka pumasok sa school, ang gagawin ng tatay mo, hindi ka pa kakainin. Ganon ang kaparusahan noon, nung araw. Kaya napakasaklap yung pagdidisiplina ng magulang noon kumpara sa ngayon. Kaya yung mga estudyante ngayon, ayusin nyo na lang po ang pag-aaral nyo kasi napakalaki ang nabago ng sistema ngayon kumpara noon. Dati kasi, ang kapanahonan namin dati, napasok kami sa school, naka-chinilas, naka-t-shirt, naka-shirt, yun lang. Wala pa di pa uso ang mga uniform noon. Samantala ngayon, napasok kayo sa school, nakahanda na yung uniform, planchado pa, may allowance pa. Tapos, hindi pa napasok sa school, nalululong sa Mobile Legend, nalululong sa computeran. Kaya ang nangyayari, pagdating ng taon, hindi ka nakapasa. So balik ka na naman. Yung mga kadalasan nangyayari sa mga estudyante ngayon at hindi na maiwasan to dahil ito ang mga kaugalian ng mga bata ngayon. Alam nyo guys, nung araw kasi ang mga bata noon mga disiplinado ng mga magulang nila. Pero itong ngayon, ang bagong henerasyon, wala. Talagang matigas talaga minsan. Walang galang sa mga magulang, masagot pa. So, yun ang mga bagay na niluma na ng panahon na hindi katulad dati ang mga bata halos mahiyain. Kasi, syempre, maganda ang pagpapalaki at hindi naging suwail. Samantala, mga bata ngayon, wala. Utusan mo, dami pang sinasabi. Minsan, walang ibang ginawa kundi puro cellphone. Hindi mo na mapakinabangan sa bahay. Minsan, nasa labas, uuwi, gabi na, anong oras na. So, yun po ang mga kaugalian ng mga estudyante ngayon. Samantala dati, pagdating ng alas 7 ng gabi, matutulog ka na. Hindi ka na pwede lumabas ng bahay. Pero ngayon, nauwi, madaling araw. So, ganun ang mga kaugalian ng mga bagong henerasyon ngayon na niluma na ng panahon. 1 hour later. Okay, number 6. Ang tamang pagdisiplina noon, pero iba na ngayon. Alam nyo guys, dati, ang mga magulang maayos magpasunod at magdisiplina sa kanilang mga anak. At lalong-lalo na ang mga taga-probinsya. Talagang maayos sila magdisiplina sa anak, lalong-lalo na pag hindi ito napasok sa school. Bulakbol. Pag uwi sa bahay, hindi nila pakakainin. Ganun ang kaparusahan dati. Tapos, pag hindi ka tumulong sa mawaing bahay o kaya tumulong magtanim or magtanim ng palay, sumama sa bundok, may kaparusahan din at hindi ka rin pakakainin. Tapos, pag medyo matigas ang ulot, suwail, ang ginagawa ng magulang dati, pinapaluhod ka na sa asin. Tapos pag hindi ka pa magtino,
nakaluhod ka na at nakadipa, hahatawin ka pa ng sinturon. So ganun kalupit ang mga magulang noon para disiplinahin ng mga anak nila. Ngayon, wala na. Hatawin mo pa ng 10 beses dyan, di pa rin magtitino dahil iba na po ang henerasyon ngayon. Yun po ang mga nabagong panahon na niluma na ng panahon. At ito po yung mga bagay na binago na ng bagong henerasyon. At saka isa pa, nung araw, ang mga bata noon, alam na nila yung mga obligasyon nila, lalo na sa bahay. At dati kasi, ang mga bata, alam na nila yung mga dapat nilang gawin. Yung iba, may nagsasaing, may kumukuha ng gatong, may nag-iigib, at meron lang tagahugas ng plato, meron tagalinis sa bahay. So, ganun ang mga obligasyon ng mga bata noon. Pero ngayon, sadyang nabago ang panahon. Ngayon, utusan mo ang anak mo, hindi ka nasusundin yan. Nagbibingi-bingihan pa yan. Utusan mo maghugas, pagpasa-pasahan pa yan magkakapatid. Kaya ang hirap. Walang ibang inatupag, kundi puro Mobile Legend. Ganun ang pinagbago ngayon kumpara noon. So, napakalaki po ang pinagbago ng henerasyon ngayon kaysa sa panahonan natin noon. Kaya minsan, huwag na tayo magtaka kung bakit minsan ang mga anak natin may katigasan na ang mga ulo at minsan sumasagot-sagot ito at lumalaban sa mga magulang. Huwag na po tayo magtaka kasi nasa magulang din ang may mali kasi siguro maraming pagkukulang lalo na sa pagdidisiplina. Kaya nga minsan may mga bata na lumalaban sa magulang, sumasagot-sagot. Pag pinagalitan mo, mumurahin ka pa. May mga ganong bata eh. Nung araw kasi, ang bata noon, pag once na sumagot ka sa magulang mo, nakaluhod ka na at nakadipa, papalawin ka na ng sinturon. Ngayon hindi. Ngayon hindi. Ang mga bata ngayon, pag once na pagalitan mo, unang naiisip nila, naglalayas. So, magulang pa rin ang nahihirapan. Kasi hahanapin mo kung saan-saan. Tapos, ganun pa rin. Sadyang di na nagbabago, ganun ang ugali. Tapos, nung araw kasi, pag sinabing huwag kang aalis, hindi ka na makakaalis sa bahay. Pag sinabing huwag ka na lumabas, hindi ka na makakalabas ng bahay. Ganun po dati. Pero ngayon, ang daming mga bata ngayon na pagalagala, nasa labas. Hindi na sa dami ng mga obligasyon natin sa buhay, hindi na natin mamonitor ang ating mga anak. So, minsan na-adapt ng mga anak natin yung ugali ng ibang mga bata na hilig magmura, yung bunganga puro mura, yung mga bukang bibig ng mga bata puro mura. Samantala noon, ang tatay mo pag nakarinig lang ng hindi magandang salita o nagmumura, sigurado ang bunganga mo may sili na. Ganun dati ang mga magulang pag nagdisiplina ng mga anak. Ngayon, wala na. Nakikipagsabayan pa sa magulang. Kaya minsan, huwag na rin tayo magtaka kung bakit ang mga anak natin minsan wala na rin galang sa magulang. Lumalaban, wala nang respeto. Minsan, naging suwail. Ayaw sumunod sa magulang. Ay yung mga katigasan ng ulo ng mga bata ngayon, hindi mo na mapipigilan yan kasi sa pagdidisiplina din ng magulang yan. Yan ang nakasanayan nila at kinalakihan nila na minsan wala na silang galang, lalo na sa magulang. Ganun po ang kadalasan na nangyayari ngayon, lalo na yung mga teenager ngayon. Parang hindi nag-aral kung makasagot sa magulang. Talagang mayroon talagang nangyayaring ganito, madalas nangyayari. Kaya yung mga magulang dyan, paalaala lang po, ang mga bata nyo at hanggat maaga pa, disiplinahin nyo na ng maaga pa. Number 7, mga gawain ng bata noon pero hindi na nasusunod ngayon. Dati kasi ang mga magulang maayos magdisiplina sa mga anak. Tsaka ang mga bata noon tinuturuan ng mga magulang para matuto magtrabaho.
para matuto kumilos lalo sa bahay. Natututunan agad ng mga gawaing bahay. Kaya mga bata noon, marami ng kaalaman at nakakatulong na agad sa mga magulang. Pero ngayon, wala na, hindi ka na masusunod ngayon. Tapos mo, ikaw pa yung gagawa. So, ganun po ang mga bata ngayon na napakalaki po ng na bago. So, dati kasi pag once na utusan ka ng magulang mo, sunod ka na diretso. Kaya mga bata noon, hindi na kailangan sabihan dahil alam na nila yung mga gawain nila. At saka dati kasi nung nasa elementary pa ako, marunong na ako magtanim ng palay at kung ano-ano, at nagtatanim ako ng kung ano-ano sa bukid. Lahat ng trabaho ng probinsya alam ko, kaya yun ang kinalakihan ko. Talaga namang di ko ipagkakailayan na talagang pinanggalingan ko talaga yan. So normal na lang siguro na ang mga bata ngayon talagang iba na yung henerasyon nila ngayon. Kaya minsan ganun na sila. Minsan nga hindi mo na mautusan Tapos puro lang cellphone, mobile legend. Dati kasi mga magulang kasi pag once na may mga bisita ang mga magulang natin dati, isang tingin ka lang, pumasok ka na sa kwarto mo. Ganon po sila dati. Kaya mga bata noon, ganon kasi disiplinado. Pag sinabing huwag kang lalabas, doon ka na lang sa kwarto mo. Ganon mga bata noon. Pero ngayon wala na. Niluma na ng panahon ang mga kaugalian ng tao noon. 2 hours later. Number 8, obligasyon ng magulang para sa mga anak. Bilang mga magulang, ang hangarin natin ay makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kaya lagi sinasabi ng mga magulang natin na ang karunungan at kaalaman ay hindi mananakaw kahit kanino man. Dahil yan ang susi mo para sa magandang kinabukasan pagdating ng araw. Number 9, mga obligasyon ng mga anak para sa magulang. Minsan tayo mga anak, meron tayo mga bagay na hindi natin naipadama yung pagmamahal natin sa mga magulang natin. Kaya minsan, mayroong mga bagay na hindi pagkaunawaan na talaga namang hindi natin maiiwasan. Lalong-lalo na pag may mga kanya-kanya ng pamilya. Kaya naman, huwag po tayo makalimot sa ating mga magulang. Suportahan natin sila, gabayan natin sila. Kasi tayo naman dapat ang tumulong sa kanila. Para suklian at tumbasan ang ginawa nila sa atin, sakripisyo sa pagpapalaki sa atin bilang mga anak. Kaya naman, habang nambubuhay pa sila, alagaan natin mga magulang natin habang nandyan pa sila. Number 10, ang halaga ng mga magulang sa atin. Bilang mga anak, napakahalaga sa atin ng ating mga magulang na nagsisilbing sandigan ng ating mga buhay at mga problema. Kaya dapat ang mga magulang natin ay mahalin natin dahil sila ang itinalaga ng Panginoong Diyos sa buhay natin bilang gabay at kaagapay mula pagkabata hanggang sa ating paglaki hanggat nakabuo tayo ng mga sariling pamilya. Kaya dapat tayo magpasalamat sa ating mga magulang sa ibinigay nilang buhay para sa atin dahil napakahalaga po sa atin ng mga magulang natin. Kaya mahalin natin sila, alagaan natin sila. Dahil kung wala sila, wala rin tayo sa ating kinakatayuan ngayon. Alam nyo guys, minsan may mga magulang na itinakwil na o pinabayaan na ng kanilang mga anak. Kaya minsan mayroon tayong mga napapanood na pangyayari na minsan yung mga magulang nila sinasaktan nila, binubugbog nila, tinatakwil nila, pinapalayas nila. So nakakadurog po ng puso kasi magulang po natin yan. Huwag po natin pabayaan ang mga magulang natin kasi kung hindi po dahil sa kanila wala po tayo ngayon. Kaya nga minsan may kasabihan ng mga magulang na
ang mga magulang ay hindi kaya tiisin ng mga anak. Pero ang mga anak, kaya tiisin ng mga magulang. Kaya yung po nasasabi ng mga magulang dahil nga, madalas nangyayari nga po talaga. Mayroon pong ganong pangyayari na ginaganyan po nila yung mga magulang nila. Sana naman po, wag po tayong ganon. Mahalin po natin yung mga magulang natin. Kasi magulang po natin sila. Matuto tayong magpatawan. Kasi kahit balibalik ta rin man ang mundo, magulang pa rin natin sila. Kaya dapat mahalin natin sila. Alagaan natin sila hanggat andyan pa sila. Para maipadama natin yung pagmamahal natin sa kanila. Hanggat nabubuhay pa sila, paano natin maipadadama ang pagmamahal natin kung wala na sila? At bago ang lahat, gusto ko muna pasalamatan ang aking mga subscriber at magsusubscribe pa lang. Lalong-lalo na ang mga nakakapanood nitong video na ito. Ako po ay walang sawang nagpapasalamat sa inyong tiwala. At kung may katanungan kayo o komento, please comment down below at sasagutin ko lahat ng yan. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. Bye!